Kung bukas sabihin ko sa iyo na ang Pag-ibig pwede nang umutang ng hanggang 10 million pesos para sa dream house mo. Ito ba ay magandang balita? Definitely yes. Ito ay para sa mga taong gusto na mag-loan ng mas malaki. Pero paano natin malalaman kung ang mas malaking loan ay isang opportunity or financial burden? Magandang balita yan. Yun nga, naglabas na po ng ng news ay nagbibigay na ng up to 10 million pesos loan. Pero ang tanong, dahil ba pwede kang umutang ng 10 million, qualified ka na? Kaya mo nang utangin? Ang dapat tanungin natin, hindi yung kaya mong utangin. Unang tanong, dapat kaya mo ring bayaran. At kung hindi natin maintindihan ang difference na yan, baka yung dream house mo ngayon maging mas mabigat pa para sa budget na inaasahan mo. Pag-uusapan natin yung kahalagahan ng capability and affordability. Pero ang tanong, dahil ba pwedeng umutang ka ng 10 million, ibig sabihin uutangin mo na yan? Magkaiba po kasi yung kaya mong utangin at kaya mong bayaran. At kung hindi natin maintindihan ang difference ng dalawa, instead of building your financial dream, it will build your financial nightmare. Qualified ako pero ang tanong, di ba, afford mo ba? Isa sa pinakamalaking financial mistake na pwedeng ma-experience mo sa pagbibili ng bahay, kapag in-approve ka na ng bangko, lending institution, iniisip mo na agad na kaya mo nang bayaran niya. Tatandaan mo, ang trabaho ng lender ay sukatin lang kung gaano kalaki ang pwede nila ipahiram sa iyo. Pero naman, yung pagbabayad, yung kakayanan mong pagbabayad, hindi nila problema na yun. Problema mo na yun. Kaya nga magkaiba yun eh. Parang buffet ba? Dahil hindi pwedeng kainin mo lang lahat, kakainin mo lahat. Diba yung kakainin mo lang, yung gusto mo, yung para sa iyo, yung kaya mo. Kasi pag kinain mo lahat, yung pagkain doon, naku, sasakit ang tiyan mo. Diba? Ganun din sa utang. Hindi lahat na kunyari facility, kaya mo mangutang ng 10 million. Uubusin mo yung 10 million. Ang tanong, kaya mo bang bayaran? At kadalasan na, again, magkaiba ang dalawang numerong yan. Yung uutangin at pangalawa yung kakayanan kung paano bayarin. Ngayon, ang tanong, paano ba natin malaman kung talagang kaya natin magbayad? Dito na nagiging interesting. Yung tinatawag na capability and affordability. Yung capability, ito yung maximum amount na pwede mong utangin base sa iyong credit history. Sa madaling salita, ito yung kinocompute ng institusyon. Kunyari, ang kinikita mo, say 50,000. So, hindi magpapautang ng 50,000 todo-todo sa iyo yan. Siyempre, meron kang pagkain, meron kang mga ibang expenses. Bibigyan ka lang ng limit, probably around 30 to 40% of your capability ng iyong kinikita on a monthly basis. Next, affordability. Ito naman yung amount na babayaran mo na hindi masisira ang lifestyle mo. Kasama na rito, syempre, yung tubig, kuryente, tuition fee, emergency fund, investment, pang date sa mister, kainan. Kung anong matitira, yan yung tinatawag nating housing fund mo. Baka bumili ka ng magandang bahay pero instant noodles makakainin mong araw-araw. Naka-iPhone pero wala ka namang load. Dahil lahat ng kinita mo, di ba, ay pinupumupunta lang sa pagbabayad ng bahay. Kaya nga tatandaan nyo, hindi porket qualified ka sa 10 million, ay uutangin mo na. Tanungin mo yung sarili mo kung may kakayanan ka ba na bayaran yan na hindi masisira ang current lifestyle mo. At dito na pumapasok ang mas malaki pang problema. Pag hindi mo napansin itong detalye na ito, yung tinatawag nating hidden cost. Ang problema, yun nga pag kami kinausap akong tao, like for example, bumili ng sasakyan, motor, or bahay, tinitignan lang niya yung monthly amortization. Pero alam mo ba, pag bumili ka ng bahay, di ba, aside from the monthly amortization, syempre naman, meron kang tinatawag na annual taxes, di ba, real estate tax. Aside from that, may repair ka. Hindi lang yan. May aso ka ba? May vaccine ba? May grooming ba? May pa-check up ba? In other words, may maintenance po yan. Hindi lang basta bumili ka ng bahay, babayaran mo ng monthly, tapos na. Kasi hindi lang tayo nagko-compute ng affordability. Isasama mo yung buong lifestyle and ecosystem mo sa bagong bahay mo. Hindi lang yung amortization. Pero ang ibig sabihin ba niyan, masamang balita ang 10 million na loan limit? Hindi. Kasi may magandang side din to. Mahalaga na maintindihan po natin kung bakit tinaasan ng limit. Hindi to para hikayatin na lahat ay umutang ng 10 million. Sa mga lugar at sa bansa na lalo na yung mga urban areas na matataas po ang presyo ng lupa at bahay, ibig sabihin po niyan ay magkakaroon na sila ng opportunity na magkaroon din ng pagkakataon na kumuha ng property on those areas. Ang ibig sabihin po niyan ay ito ay para sa mga taong talagang qualified, at the same time may capability na magbayad ng ganong kalaking loan. Ang magandang side naman to ay para sa may mga tao na talagang capable, di ba? And able to really loan this amount.
meron na siyang housing options, meron na silang pwedeng mas magandang location, mas malaki yung bahay na pwedeng maipatayo, di ba? Parang sa credit card lang naman yan. Ang credit card, hindi naman problema yung credit limit mo eh. Ang problema, kung kaya mo bang bayaran, di ba, pag ginastos mo yan. Hindi porket meron kang 100,000 na credit limit, ima-max out mo yan. Magkano ang kaya mong ibayad, di ba? Always remember, the higher the limit, the higher the responsibility. Kasi ang tunay na achievement, sabay ay nababayaran mo ng maayos ang iyong mga utang, at the same time, wala kang stress. So, bago ka pa ma-excite sa bagong loan ceiling na 10 million pesos, ito yung mga katanungan na kailangan mong sagutin. Number 1, may emergency fund ka ba na nakasama, di ba? Kung kumuha ka ng bahay, kung binamonthly mo ay 20,000 pesos a month, dapat isama mo na yung 3 to 6 months na 60,000 to 120,000 emergency fund just in case na mawala yung trabaho mo, meron kang 3 to 6 months na pwede mong itawid, ibayad yung monthly amortization na hindi mo kailangang mangutang. Pangalawa, makakapag-invest pa ba ako? Kung lahat ng pera mo ay mapupunta lang sa bahay at walang matitira sa ibang financial goals mo, pag-isipan mo. Pangatlong question, kaya ko ba tong bayaran kahit magkaroon ako ng financial setback? Like for example, magkasakit, mabawasan ng kita o mawalan ng kita. Kailangan masagot mo itong tatlong katanungan na ito bago mo talagang i-avail yung max out na housing loan na 10 million. Para sa akin, ang pinakamahusay na housing loan, hindi yung pinakamalaki. Yung loan na kaya mong bayaran at kaya mong magkaroon ng peace of mind. Maganda bang balita ang pagtaas ng housing loan? Depende. Kung kaya mong bayaran, maganda. Kung hindi mo kayang bayaran, hindi yan para sa iyo. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion mo. Kung qualified ka na umutang ng 10 million sa bahay, uutangin mo ba yung buong amount or hindi mo i-maximize? Bakit? I-comment mo na lang sa comment section. Kung may natutunan ka sa video na ito, don't forget to like, share at isend to sa kaibigan, kapamilya na nagpaplano na kumuha rin ng sariling housing loan. Tatandaan, hindi lang lahat ng kaya mong utangin ay kaya mong i-afford. Kita-kits tayo sa sunod na video. God bless you and stay financially wise. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.